program is brought to you by Ubat St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Soreco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph PJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, City Councilor Lester Lubiano, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Derm Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieres Botox, Botox Builders and Design, Mais Cafe, Mais Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Bitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samaria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Ms. R.Z. Glipo, former board member, 2nd District, Province of Sorsogon, Huban, Sorsogon Municipal Mayor Gloria L. Alindugan, Dr. Victea Pineda of Westix Institute Technology, APR Massage and Therapy, Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor, Arise Party List, BLD Hometel, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. Okay mga tugang, Marinalao, Probinsya ng Sorsogon. Magandang araw, world. Sabi nga no. And syempre, good morning. Tayo po ay narito sa programang Fight Sana with Cap Arles. Cap, good morning. Yeah, Diyos maray na aga sa lahat ng mga listeners natin. Sa lahat ng dako dito sa Sorsogon Province, good morning sa ating lahat. Yes, saan mang kayo sa mundo, kami makakasama nyo ngayong araw nito. Live na live, Cap, kita sa programang Fight Sana. Live na live tayo sa YouTube. Yes, okay. Facebook page kang Bicol TV. And then sa lahat po ng mga listeners natin, kung hindi pa ninyo alam, mayroon po kaming programa tuwing Monday and Wednesday, alas 7 hanggang alas 8 ang umaga. Oo. Yeah. Minsan naman nagiging 7:30 to 8:30. Ayan, pag late ang inyong lingkod. Or kaya vice versa, late din ang inyong lingkod. Okay, so mga tugang, sabi ko nga ni Burger Cup, ang programang ini talagang puro kita serbisyo publiko. Yun nga, simula nung inumpisahan natin to, nakakatuwa naman po sa mga listeners natin, viewers natin. Patuloy po kayong tumatangkilik sa aming programa. Nakakapagbigay kami sa inyo ng konting kaalaman kung ano pang nangyayari dito sa Sorsogon, o minsan pa nagkakaroon tayo ng discussion outside Sorsogon Province. Ganun pa man, inanyanyahan ulit namin kayo na manood, makiisa. Makisaya na rin dito sa discussion namin, lalo na kung may mga katanungan kayo, at least ma-discuss natin on air. Yan. At tayo po nagpapasalamat sa padagos na pagtitiwala. Igwa na kita, minabot ng 39,000 plus followers. Wow! Palagpakan natin ang Bicol TV kasi, and then sa inyo mga partners, kung wala po kayo, wala rin naman talaga kami dito. So, salamatunan po sa pagtangkilik sa Bicol TV Sorsogon. Habang nandyan kayo, nandito rin kami. Yan. Maghahatid sa inyo ng tunay, asin tapat na serbisyo publiko. Yan. Tunay tunay. Tunay. Hindi yung ngayon pwede, bukas hindi. Ay, dapat tunay. Pag sinabi mo tunay, walang sinisino, walang tinitingnan, tinititigan, kundi serbisyong publiko lamang, Bicol TV Sorsogon. Kala mo, Jimmy, ano? Oo. And speaking of serbisyo publiko, Cap, talagang aside from that, saraw man na may tuturing ta na talagang pera kan sabi nga ni pag tao nin kaugmahan sa tao, saraw pa ini na pagtao ning serbisyo publiko na serbisyo barangay. Ini na padagos na ginigibong taong festival dyan sa barangay mo. Aha. Oo. Biruin mo
ang pagiging pagkrear kay ni na tahong festival bako ining biro-biro sabi nga aber kung bakong biro-biro mga tugang pikisabi ta po na talagang dapat ang pagiging seryoso sa saro na gusto mong mangyari na bagay sa imong barangay kaakibat ka ini ang sabi nga ni baga kaakibat ka ini an seryoso na pagkapotsan barangay. Okay? Dapat naman kasi when you say running for any position, dapat naman talaga kasi ano gagawin mo diyan kung hindi ka seryoso? Magpapakit ka lang diyan. So ibig sabihin, pag nag-try ka o nagplano ka o nagkandidato ka, nakapasa ka o kung nanalo ka sa election, dapat kung ano yung sinabi mo during the time na campaign period, ito pa rin mo. Mahirap man, paghirapan mo. Ginusto mo yan So, ibig sabihin, hindi pwedeng sabihin mo ayaw mo na dahil mahirap. Hindi pwedeng sabihin mo wala kang resources dahil kung ano man. Tulad ngayon, plinano natin, ginawa natin, nilaunch natin yung taong festival. So, kahit na mahirap talaga, mahirap, pero moving forward, kailangan mo to pa rin. Kailangan mong gawin kasi pinangako mo yan Sinabi mo yan Kung hindi ka nangako, wala ka sanang tutuparin. So, since na plinano mo, pinangako mo, gagawin mo, gawin mo. Oo. And aram mo kap, kasi pera de los obos ang tama ay bukol. Pag mga araw kayo na may mga activities baga na araw kayan. Saro sa masasabi ta na nagiging obheto ka ini ka nagpapa-activities may kumita. Totoo yan. Sa mga festival. Pero may yan naglalawag pero ngayon budget. Ay, ganoon? Oo. Sorry. Sa festival na ginawa natin o ginagawa natin sa Barangay Pamorean, wala pong kita dito. Ang may kita lang po dito, sabihin ko na po sa inyo, may kita po dito yung may mga business po sa amin na maliliit. Ito may tindahan na maliliit na natutuwa po ako simula nung nag-umpisa po itong taong festival natin. Natutuwa po ako kasi ang hanap buhay nitong mga kabarangay ko medyo maalwa ng konti. Ang daming benta nila. Yung mga tindahan, yung mga palamig, kanin, etc. Natutuwa naman po ako kasi biruin mo, for almost 3 weeks na celebration sa aming barangay, ang may kita po nito, yung mga business establishment na maliit sa amin, ayun po may kita. Pero in terms of kita, yung sinasabi nyo, binabanggit nyo yung ibang mga festivals o whatever, hindi ko alam kung may mga kita sila dyan kasi may mga budget sila. Sa amin, wala kaming budget. Ang budget namin is puhunan namin dito yung dugot pawis. When you say dugot pawis, yung dugo, kasi biruin mo, nagkakasakit na yung iba sa amin dahil lang sa pagporsige natin na mairaos to. Pawis, in terms of, biruin nyo, konti lang ang tulog natin. Pero hindi naman namin to sinasabi na kasalanan namin. What I'm trying to say is, ito yung realidad na nangyayari sa amin. Ginusto namin to. Ginusto natin ito mga kabarangay. Kaya ituloy natin. Yan. Kumbaga, kasi amo nga ni po ka, pag nagibo ka yan, baga minsan tuya-tuyaon ka pa. Tuyo nga kay ginibo mo. Imbis nga na may na buhay mo. May ang pagbuhay-buhay mo, nagkaking-kaking ka. Kumbaga, wara ka kutaan ni isipon, pwedeng magpago ka lang sa tupada. Sorry naman sa mga hindi pa rin matunawan o hindi pa rin nakaka-move on. Wala na. Ito na ngayon ang Pamorean Sabi nga natin, kaiinggitan man tayo, pero in the sense na dapat yung inainggitan sa atin is tama lang. Kung hindi nila nagawa yung mga bagay sa kanilang barangay o sa kanilang munisipyo, whatever, sa kanila na yon. Wag na natin silang pansinin kasi ang tao, habang namumunga yan, maraming pupukol at pupukol yan, babat at babaton yan kasi gusto nila makakuha ng bunga. Paghirapan din nila kung saan ang narating nila. Ako, hindi naman sa pagmamayabang, hindi naman natin to narating kung hindi natin to pinaghirapan. Tama.
Pinorsige, sabi Pinorsige, oo. Wala namang bagay na sabihin mo bukas makalawa, ayan na. Ay, hindi. Pinaghihirapan yan. Kaya sa mga kuha natin, sa mga sa mga hindi matunawan. Hindi matunawan. Kung bumili kayo ng papaya, meron po dito sa pagliko mo dyan, no? Meron po dyan na bilihan ng mga prutas. Na kailangan pala tayo ng mga prutas sa darating na taong festival sa Budol Fight. Na kailangan po tayo ng prutas. Baka po may mga saging po kayo sa mga bahay ninyo. Kami na pong bibili para during the time na Budol Fight, ilatag natin yan kasama nung 21 na menu o pagkain o na niluto. Galing sa tahong na nanggagaling sa Barangay Pamarayan. Yes. Speaking of mga prutas, mga tugang dahil man po kayo po dyan ang mga grapes, mga apple. Sabi nga sa nutrisyon, dyan mo makukuhaan mga bungang sa gilid-gilid mo na nagbubuhay. Sabi nga natin, ang Sorsogon, napakalaki pa ng lupa na pwede pagtamnan. So, ngayon, maraming binibigay ang gobyerno na pataba, na seeds. Nasa atin na lang yun kung itatanim natin. Sabi nga doon, may nakita tayo na post, itong kasamahan natin na isa na taga-Bunto. Gumagawa ng kung ano-ano na content creator dito sa Facebook. Sabi nga, nagtatanim daw siya ng seedless na, anong tawag doon? Grapes. Anong hanapin mo yung seedless? Wala. Kasi seedless nga may IQ din. Mataas din ang IQ nitong kasamahan natin na isa. Ewan ko kung nakauwi na kagabi. Kaya tama, no? Okay talaga niya. Seedless Tingnan mo yung kamay, wala yung seed Kasi nga, seedless. Tama, may utak pero din. Hindi pa rin siya nakakauwi ngayon. Hindi pa nakauwi. Kung nasaan man yun, magparamdam ka ngayon kasi hindi ka na nagsabi kung anong oras ka o nakauwi ka na. Magsabi ka kasi galing ka dun sa... kahit kahit chat lang, malaman namin kung yan, ano ba talaga. Wala naman kami pakialam kung nang tawag sa ito, nagbuso ka pa ng pusit. Bahala na siya, basta mahalaga doon. Nakauwi sila. Ganon lang naman magmahal ang Bicol TV sa mga kasamaan. Yan, kumbaga, ibalik ko lang duman sa pagsasabi ninda na ang pag-create ka na tahong festival or maski anong festival, pagsasabi ninda na unang-una magastos, pagal, kulugsan ulo, and at the same time, ang tao naka-observer pa sa imo, not to think na inobserbahan ka, na ina-expect ninda na magiging matrayumpo. Inobserbahan ka saan mga fails na mangyayari. Araw kaya ang imbes na may nagbabantay baga sa imo, bagang vulture. Ang bantay sa vulture. Mamamatay ka rin. Tapos paghapla mo, yun na nga. So araw kaya kumbaga sa pamati mo or iyan na paano mo in tatawaanin, sabi nga ni pagkontra sa araw kayo ni? Ay, sa akin po, simula nang pumasok tayo sa larangan ng ganitong sa politics, sabihin na natin sa politics, good or bad, talagang nandyan yan Kahit anong gawin mo, kahit anong gawin natin, pagporsige sa isang bagay, sa isang programa o whatever, ang tao, nakatingin lang talaga yan, hindi naman lahat, May mga tao na hanggang ngayon talagang hindi yan sabi ko nga sa inyo, ang word na matutunawan, hindi talaga yan matutunawan kahit anong gawin mo dyan, please mo lahat-lahat na, kumbaga pagsilbihan mo yan, hindi pa rin yan mapupunta sa'yo o magpipray sa'yo kasi iba ang mentality niyan. Lalo na pag nasaktan mo ang ego ng isang tao, lalo na yung ginagawa niya dati is ganito, tapos papasok ka lang sa kanyang buhay, sabihin niya ganito, hindi pa rin yan maniniwala sa'yo, 200%. Hindi pa rin yan. 200% hindi pa rin yan maniniwala sa'yo kasi sasabihin yan, hindi nga. Kasi yung ego o yung ginagawa nila before, hindi nila kaya
yung ginagawa natin ngayon. Hindi naman sa pagmamayabang, ganun ang tao, hindi naman lahat, ano? Pero nakikita natin, pagporsigihin man ang isang bagay, ngayon, kung hindi pa rin yan, walang satisfaction ng tao eh. Yun. Hindi mo naman sila mapiplease, kaya hayaan mo lang siya dyan. Kung panay ang bark ng tao, hanggang dyan lang yan. Wala namang magagawa yan eh. Kasi, tingnan mo, kung panay ang paninira, chismis ng isang tao, tingnan mo na lang ang sarili niya. Nasaan ba siya ngayon? Ano bang narating niya? Oh, di ba? Kasi, wala. Kung naninira, alam mo, tulad nito, nung mga yung nakaraang eleksyon, marami kayong narinig. Ako, wala akong narinig, ano? Hindi ko naman pinapakinggan yan. Marami kang narinig na masabi na ito, magsasara, wedding. Bakit? Kayo bang may pintuan nito? Kasi magsasara? Wala naman kayo. Hindi, ano bang nilagay nyo na pintuan kasi sinabi ninyo magsasara? Ganun lang. Ang tao, kahit anong gawin natin, kung hindi yan sasangayon sa atin, wala tayong magagawa doon. Kaya ang ginagawa lang natin dyan, ngitian mo na lang. At least, pagtulog niya, makita pa rin niya yung pagpikit ng mata niya, makita mo pa rin ang ngiti mo sa kanya, bahala na siya. At least. Basta pag ngiti mo, sabay, ito na, nginitian mo na, urit siya mo. Ano na lang ito? Ano, ngiting ano? Iagi na lang sa kanta. Kikitaon ka kayo. Nagtawa ka eh. Anong kanta niyan? Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumali. Marami talaga to. Diba? Okay. Lunes. Ang siste, inipaan kasabihan ni, ni ano. Ano ba yan mga kasabihan? Nandiyan na naman, ano? Dami na naman kasabihan. Kasabihan ni Bugs Bunny. Kalaban niya. Sabi niya, if you can beat them, join them. Yun. Oo nga, diba? Kasabihan yan, ano? Pero, ito naman ang sasabihin ko. Sa mga idiomatic expression ba yun? Sa mga ganyan na mga kasabihan, minsan, hindi naman lahat ng kasabihan sasang-ayon ko eh. Correct. Kasi tulad ng sinabi mo, if you cannot beat them, join them. Bakit ka makikipag-kompetensya sa kanila? Na kung ang level mo is mas mataas sa kanila, hayaan mo sila dyan kung ano yung ginagawa nila, di hayaan mo na sila dyan. Ang gawin mo na lang, kung ito yung ginagawa nila, higitan mo na lang siya. Pero wag kang mag-merge doon kasi alam mo na mali eh. Alam mo na hindi kayo magka-level eh. Oo, kumbaga, di baling steady ka sa level mo. Huwag kang bababa sa level niya. Hayaan mo siya. Kasi tingnan na lang natin, eto kung ano, ano bang ginawa niya? Ano ba napatunayan niya? Ano ba yung narating niya? Ganun lang yun. So, ibig sabihin, kung panay barking ang tao, kung sa aso, batok, ano? Kung sa Bicol. Kung sige lang batok sa nayam, siguro, pwedeng gutom? Pwedeng may tao na nakikita o aso o whatever na hindi niya kaya makipagsabayan, kaya panay ang ingin niya. Or pwedeng, yung insecure din yung aso. Kaya, ganun lang. Panay lang ang ingay, panay lang ang tahol. Pero, kung magtrabaho lang tayo na magtrabaho, kung ano man ang marating natin, at least pinaghirapan natin. Yan. Di ba? Not only pinaghirapan, talagang yaan ang pagpursige. Yeah. Sabi nga ni kanina dugot pawis. Yes. Kaya, hanggang to the extent to the extent inanapasensya mo hanggang kumbaga may limitasyon man. May mga bagay na dumarating tayo sa punto kasi na mga basher may mga kumbaga iguanin nang tawag sila ng pagtintar talaga na hanggang umabot sa punto na mapugto ka. May mga kailangan tayong i-adjust kasi dapat araw-araw mayroon tayong adjustment sa sarili natin. Hindi natin to matatawaran na dapat kahit na gaano tayo ka-compost, yung sinasabi natin na yung sarili natin. Minsan darating talaga sa buhay na magkakaroon tayo ng outburst o yung mapugto ngayon in terms of Bicol. Pero to the extent na mananakit ka o to the extent na magpapahiya ka na ng tao, wag mo nang gawin. Kasi dapat tayo na mga, hindi naman sa nakakaintindi, tayo ang mag-adjust sa level nila. O wag na natin sila, kung mayroon man tayo, minsan mayroon talaga mga bashers eh. Ang akala mo,
okay na lahat. Pero hindi natin, tulad mga nakaraan, tulad dun sa speaking of etong tupad, tingnan mo, may mga tao talaga na hindi rin matunawan. Kasi besides dun sa pag-aayos mo ng ganitong programa, mayroon talagang mga tao na akala mo ay sino ba. Pero ano bang napatunayan niya sa sarili niya? Wala rin. So, hayaan mo na sila. Let it be. Kung ano yung ginagawa niya, basta wag lang siyang magta-touch. Touch by touch, wag lang siya mananakit, wag lang siya magmumura. Hayaan mo siya. Pero kung nagmura na ang tao, sinaktan ka, ibalik mo sa kanya. Pero hindi rin physical. Ibalik mo sa kanya na mararamdaman niya para hindi na niya ulitin. Hindi na siya magsasabi, bakit nga ba? Oo nga, no? Oo, tingnan mo yon. Akala, ito, napatunayan doon sa nangyari na yon. Hindi naman lahat ng babae, tama. First time ko yung narinig. First time ko narinig na, yung ginagawa ng babae, hindi naman lahat tama. Sorry sa mga kababaihan, maray na aga tabi sa Indo. Kung di pa ka mo nag-almusal, mag-almusal na tabi ka mo. Oo. Kaya kami ni SMD, patabi kami nag-almusal. Basi lamang. Bekenemen. Ayun. Yes. Iapot ko na ini sa mo. Aram ko po talagang ini wara ini hinali mo ini sa barangay mo. Ini baga napigsabi na barangay fiesta is the generic name of Tupada. Parang Harold, parang ako natatamaan palagi ngayon. Kanina pa nararamdaman ko ba maya ba? Kasi naman ko sa lalanat kan mga barangay fiesta ini is ang Patupada, ang sabi nga ni ang pula puti na pigsasabi ninda sa mo kap na barangay. Lalo na Pampamuren, before talagang halos surun yan pag may piyesta dyan sa mga barangay, hiyaon man permi, lili na mawaraan Tupada. Sa ngunyan kap, hapatong tap ikaw personal, ongoing in Tupada, or ano ang sitwasyon kayo dyan sa barangay mo? Again, sa mga residente sa bilog na barangay Pamorean, bilang inyong Kapitan Tabi, sasabihin ko na po sa inyo, ang Tupada sa barangay Pamorean on any illegal gambling sa barangay Pamorean ay hindi po mangyayari sa atin. So, ibig sabihin, wala pong Tupada sa barangay Pamorean. Ang sinasabi nga ng iba is ito, nakagawian niya is, ano bang tawag doon? Kasama na to sa ating paglaki, tradisyon. Pagpaumanhin po ninyo, dahil sa mayroong ipinasa ang city government na lahat ng cockfighting ay dapat mangyari lang sa rehistrado na lugar. Like for example, itong Bulangan o yung Bulangan bang tawag sa English noon? Tagalog o whatever. Bulangan, dito lang tabi gibuon. So may mga legislator tayo na gumawa niyan, nagbalangkas niyan. So dapat kung ano man ang binalangkas nila, dapat panindigan nila. So doon naman sa mga nagpapatupad ng batas, let's say sa amin, wala talaga dapat kaming gawin na ganyan kasi illegal po yan. So, sana maintindihan po ng lahat na ang sinasabi nga ni Mr. Buddy Duca na 13 daw yun na stages bago ka magkaroon ng ganitong tupada, hindi po namin yung gagawin. Ibig sabihin, wala pong tupada sa Barangay Pamorean this coming fiesta. So, wala rin pong pula-puti. Kung ang pera ninyo ay dami, idaanan nyo na lang yan sa taong festival, may makikita pa kayo na kagandahan. Kasi kung yan ay itutupadan nindo, tapos natalo, magbarasulan pa kamo. So, kung sobra-sobra ng pera ninyo, punta kayo sa barangay hall natin, and then i-donate ninyo, ibigay nyo na lang para makatulong kayo sa atin. Pero kung gusto nyo talaga magtupada, pumunta na lang kayo sa Bulangan Tabi, kay dito Tabi, Ura Nindakob. Kung matupada ka mo, dapat malisto, antiil nindo magdalagan. Tapos, dili ka mo maghagad, sin certification hali sa barangay, na kamo ay irong maabil, sinirog sa di, irog sa di. Kay kung illegal, aning gigibo nindo, lain na kumatag sa iyo. Kaya nga ni Kap, kasi sa totoo lang, dahil na po kita para, kumbaga, ipokrito kita sa mga barangay na apera kan Barangay Pamorean,
pirmi man talaga yung nag-Reiner na tupada. So, apatong ko sa'yo, ano talaga mayor na rason mo na tadi ka nagpatupada? Sabi nga ni, income pa ngayon hinabuan kang kapitan. May mga income talaga na income generated, ano? Pero kung sa illegal, hayaan mo na sa iba na barangay yan. Hayaan mo na kung kanino niya na tao. Huwag na sa atin. Yun lang, simple lang. Simple ho nun, ano? Mm. And sabi nga ni Kap kanina, once na nagpatupada ka sa sarot na barangay, bako man, gabos, na mataraya dyan, dayo, pirmi ka matitintaran ang kabarangay mo. Mga 80%. Barangay namin ang nagsasacrifice eh. So, ibig sabihin, ito, hindi lang naman sa amin, ano, what I'm trying to say sa mga barangay, na may mga tupada, hindi ko naman alam kung saan itong barangay na to. Nasa kanila din discretion kung magpapatupada sinda o kung ano yung gagawin nila. Discretion nila yan. Pero just in case magkaroon ng problema, ang maninimbagan dyan yung kapitan, hindi naman yung kagawad, hindi naman yung pulis, hindi naman yung kung sino na tao ang may gawa niyan. Hindi naman sila maninimbagan yan eh. Iyan ang sana maintindihan ng lahat ng tao na kung gusto ninyo, huwag kayong magalit sa kapitan kung ayaw magpatupada o ayaw magbigay ng ganito. Kasi wala naman kaming jurisdiction dyan. Ngayon, kung pinipilit ninyo, pumunta na lang kayo sa, let's say, Bulangan. Ngayon, kung ini-insist ninyo, gumawa kayo ng paper, ng papel, pirmahan ninyo na just in case mayroon na mangyari na darakupan, nagpatupada ka mo, dinakop, come on, maninimbagan. Lain niyo ihatag ang obligasyon sa kapitan o sa kagawad. Kasi, pag nagkaroon na ng mga legal battles, wala naman na kayo. Sino ba nagsabi? Sabi nga ng mga kasama natin, naririnig ko, buntot mo, hila mo. Which is tama. Kung anong ginawa mo, ikaw ang maghihila niyan. Kaya, sabi nga natin, kung gusto ninyo walang habulan o walang habulan dyan sa tupada na yan, huwag nyo nang subukan. Kasi, anong sabi mo dati? Huwag mo nang subukan. Masisira ang buhay mo. Kwan lang yun. Gustuhin man natin pero dahil sa mayroong ordinance ginawa din to ng city government at saka ng province, in-approve ng province, wala naman tayo magagawa doon kung hulihin ito ng PNP kasi sila nag-implement yan eh. So ngayon kung gusto nyo talaga iparevise nyo na lang muna ang ordinansa na pwede ng tupada. Oo. And magkulugon sa pamati na hali mismo sa tuyang ginagalangan na administrador kang city government na sabi niya habang kami ang nakatukaw waran illegal tupada, pula puti or so on. Pero makamumundo mga tugang na halos pamurayan lang anday nag-ako kayan I don't know sa ibang barangay na mapiesta or nagpiesta na. Kaya nga uritonon ka mo pag nagpo-post si Mr. Bobot Bawaw Laguna saan mga lugar na may tupada. Which is kinukulman lang kayo ng atensyon kan sa tuyang administrasyon na panindugan ang sinabi. Tama ba kasi Kap? May saron na barangay. Mala, nagpatupada, nagibo pa ordinance, nagibo pa resolusyon na legal daw ang tupada. O mala, kaya nadakupan pa ang kapitan. Ako speaking of illegal, sinasabi nga natin na eto mga nagsusuy-suy sa atin, nagsasabi na, irog sa dikunan ng mga legal advice tinda. Ano po ko sa inda? Nakaidili na lang ninda gibuon sa sadiri ninda. Alay na mo? Yan. Okay, kay para sa itong kasama natin na isang kapitan din. Makaluluoy siya, kawawa siya kasi wala naman sa kanyang tumutulong ngayon eh. Sino bang tumutulong sa kanya ngayon? Di ba siya? Sino ba nag-a-attend ng hearing kung halimbawa? Di ba siya? Sino ba ang nag-a-aksaya ng oras? Di ba siya? Nasaan tong tao ngayon na nagsasabi na ganito? Ito naman sabi na okay na yan. Mayroon ng permit niyang galing kay kaninong Pulano. Taas. Sa taas. Sus Ginoo, hingian nyo ng papel. At least, legal. Doon naman sa nagsasabi na may tupada, kung halimbawa, hingian nyo ng papel yung sinasabi ninyo na nag-okay na para at least, kung may permit siya na ibinigay sa inyo, ibigay nyo sa akin para at least implement natin. Pero kung verbal lang yan, wag nyong
paniwalaan yan kasi pag nagkaroon ng dakipan o ng harabulan o darakupan sa na tinatawag, hindi naman yan mag-a-appear sa'yo. Hindi naman yan pupunta doon sa husgado para sabihin ako nag-utos niyan. Yes. Wala. Wala na. Not only that, pag may darakupan, nagputok na ang issue, sino ba yung kapitan dyan? Alam mo nagsasabi na sino nagpatupad din? Dahil iba po yan nagsasabi. Never yan naghapot. Sino nagpatupada? Ang hapot pirmi dyan, sino ang kapitan sa barangay na yan? Oh, di tiklo ang kapitan. Di ba ito na sabi ni Buddy na 13, puro na ito uklo. Sasabihin nun, may binigay kami sa'yo na papel para nagsabi na, kaya wag niyong paniwalaan yung ganyan. Base amo pa yun magkaso sa'yo mo ng libel. Kasi, may sinda na 13. Alam niyo, madali lang magsabi, pero mahirap yan. Iwan. Basta sabi ko nga sa inyo, kung gusto natin, kung gusto ninyo pala, dapat mabilis kayo tumakbo. Kung mahuli kayo, huwag kayong humingi ng certification sa barangay na ganito, ganyan. Kasi, ginawa mo yan panindigan mo. And mapagalon po, maski sa anong punto, pero may kapitan, matutuktukan. Why? Magsabi kanin, ni Kap, may patubada pala hindi sa imo. Siyempre, manigar ang kapitan. Ay, di ko man yan aram. Isisimbag sa imo sa mga nagdakop or ini mga kapulisan. Kapturog ka sa pansitan. Kay may tupada pala, hindi ka nagmamangno. Arog ka yan. Tapos, siyempre, madepensa si Kap. Dili nga kay aram na daw inaasan 13. 13 disipulos. Sabi nga ni kasamang Sir Bobot Estropigan Laguna, Sir Bawawaw, sabi nga, may administrative case na, may criminal case pa. Dalawa yung kaso. Saan yung pupunta na kasamahan natin? Makapagpiyansa yun. Pag na-convict yun, anong mangyayari, di ba? Dungis na sa pangalan niya yun. Pagkuha niya ng ganito NBI, bago siya makakuha ng NBI, hingi muna siya ng court clearance na ito, malinis na siya, absuelto na siya. Sino ba yung naperwisyo? Di ba siya? Hindi naman yung mga nagtupada Di ba? Hindi naman yung nagsabi na, pwede na o hindi. Di ba? Kaya, mahirap lumagay sa mga bagay na alanganin. Sana naintindihan nyo yan. Kung hindi nyo talaga maintindihan, nasa sa inyo yan. Basta pero, Kap, sa saro na punto, paano mo tinatanggap na tinanggihan mo na ang patupada? Then, permi ini pagtalikod or sabi nga ni paglakaw-lakaw mo dyan, may mga makaabot sa imo na na medyo malanit na sarumato na warang ay tupada kay maambugon nga ang kapitan niyo. Di bali at least at least hindi ako nagnakaw. Di ba? Di ba? Kasi etong masasabi ko sa mga tao na hindi pa rin matunawan o kung sino man ang nakakarinig. Kahit anong sabihin nyo sa akin, basta wag nyo lang akong pakialaman. Kasi nagtatrabaho lang din naman ako base sa sinumpaan ko na tungkulin. Wala akong, kahit anong sabihin nyo dyan. Pero wag naman below the belt. Kasi pag ganon, hindi naman natin pwede palagpasin yan. No naman sa mga nag-encourage, see to it na kung ka nag-encourage na magkaroon ng mga illegal activities, see to it na kayo magbigay ng permit. Huwag nyo nang iasa sa amin. Kasi pag nagkaroon ng problema, hindi naman kayo maninimbagan Kami, yung mga barangay officials. Kawawa naman. Kawawa naman kami. Kung nagmamalasakit kayo sa barangay Pamurayan, huwag nyo nang i-encourage na magkaroon ng ganito, ganyan. Yan, kasi alam naman natin na illegal Maski din na punto, illegal. Yan, okay? Happy watching po kay former Barangay Captain o Barangay Poblacion Castilla, Alex Nunong Soto. Sir, good morning po. Good morning mga idol, Kap. Good luck sa festival mo. Sayang di kita makaabot. May travel si Kap. Okay na po yun. Mahalaga po nun na Kap Tabi Idol. Successful po ang mga activities nindo. Proud kami, lalo na ako, na isang kapitan din. Kung anong accomplishment nyo po. Proud tayo dyan. Kaya saludo po ako sa Indo. Very proud po kami ni Kap. Sabi pa, dagdag pa ni Kap Alex,
amo inaan maurag na kapitan, iyan ang dapat. May paninindugan, sabi nga, Hindi naman, Sir Tabi, gusto lang natin talaga na kung anong sinasabi nga, kung anong nandyan, dapat masunod natin kahit mahirap. Watching from Singapore na pala si Kap. Nasa Singapore na. Ay, oo nga, nakita ko nga, no. Sir, sa lubong po, ano bang meron dyan? Yung Utap. Maraming utap dito na sa atin. Ibig ko sabihin, basta makauwi kayo ng matiwasay dito sa Sorsogon, sa lupang sinilangan natin, masaya na kami noon. Basta akong ang gusto pasalubong dried mango from Cebu. From Tapos Cebu. utap. From Cebu din. Or kung sa sarong latang biskwit. Okay na yun. At least mahalaga tayo doon. At least, ito yung isa sa dapat na pangirugan, yung mga accomplishment ng mga kasama natin. Huwag tayong mainggit. Ako nga, nung nakita ko nga yung Kasag Festival sa poblasyon, sa barangay ni Kap, natawa ako nun kasi mayroong festival sa level ng barangay. Natawa ako nun. Sabi ko, paano kaya ito mangyari? Kasi nauna naman talaga siya, no? Nauna ka naman talaga, Sir Idol Kap. Yun ang nagbigay sa akin ng motivations para yung ginagawa mo. Hindi ko naman mapantayan yan kasi alam naman natin, gwapo lang talaga ako. pero hindi ko naman kaya pantayan yung ginagawa nyo, pero at least dyan ako kumuha ng lakas para yung tahong festival namin talagang maging matagumpay. Dyan po ako kumuha ng lakas sa inyo ng mga ideas. Kayo po ang inspiration namin ng mga taga-Pamarian kung bakit mayroon tahong festival. Pero ginawa ko naman to, pinag-aralan ko po to way back 2018 pa naman. Naisa katuparan ko to noong 2024 kasi alam nyo naman po, sabi nyo nga sa akin, malaki ang ginagastos pag mayroong taong festival o any festival. Yes. Malaki talaga ang pera na involved dyan. Kaya nga sabi ko, Kap, antahan mga festival good, pinagkakakitaan na yan sa totoo No lang. comment ako dyan. Pinagkakakitaan yan kang mga organizer. Pero ang problema rin, ikaw ng kapitan, ikaw pang organizer. Okay na yun. Alam mo, sabihin ko sa inyo, what if, kasi lahat naman tayo may mga hangganan. Hindi ko naman sinasabi na, anong sinasabi ng iba, 3 terms lang na naman ang barangay captain or any positions na elected. Yes. After, itong tinitingnan ko na to marami na rin na nagsabi sa akin ng mga taga-Pamarian, what if, ano na mangyayari just in case? Ang daming, let's say, ang summer job, magkano yung budget po noon na binigay natin sa mga bata? Although hindi naman talaga ganun kalakihan. Pero sa 30 plus na tao na bata, almost 50,000, 52,000 ang nagastos doon. Let's say, sa mga PRC holders na nakapasa, magkano yun? Ang dami nila. Ibibigay mo na naman yun. Wala namang budget yun sa barangay. Pangalawa, yung mga nagsauli ng mga items na napulot nila, kahit hindi taga-Pamarian, meron din yung pabuya. And then, ang daming mga programa ngayon na wala namang budget sa barangay. So, saan mo talaga yan nahugutin? Saan mo yan kukunin? Kung wala ka talagang paghihingian ng mga ganyan. Kaya, sa mga nagtatanong, what if, hayaan nyo po, after matapos ang term ko bilang kapitan sa Barangay Pamarian, nandyan pa rin tayo to oversee, to guide, and then to help kung nano ang magiging kuwan sa Pamarian, at least hindi natin yan iiwanan. Katulad din ng sinabi sa ato na idol na si Kap, nakita niya rin kung ano ang nangyari nung siyang nag-handle. Nakita niya rin kung anong nangyari. So, nandyan siya ngayon. Kasi masakit sa amin, masakit sa amin na makita namin ang itong pinaghirapan namin, and then later on, bumaba sa level, masakit sa amin yun kasi pinaghirapan namin yun. And then, mababaliwala lang. Or hindi naman mababaliwala. Parang mababa ang antas na. Masakit sa amin yun kasi nakatatak na yan sa all over the world kasi nasa social media kung anong accomplishment natin, tapos bababa ang level. Masakit sa amin yun. Sabihon pa na, kaya nga ni po, dyan sa barangay poblasyon, bako na pong kapitan si Kap Alex. Pero, yaon permi, pag may Kasag Festival, dahil niya yung pigpapabayaan. Bako ining, sabi na, ang babayaan mo na kapitan, sasabihin mo na, bahala ka na da. Hindi. Hindi. Tatak mo na yan. Tatak na yan Oo. Tatak mo na yan. Pag sinabing Kasag Festival,
dayan mga grainar kung warang pandok ni former Kapitan Alex. Yeah, kung wala talaga siya dyan, hindi na naman mangyari. This time ini na tahong festival mo, pag sinabi mo tahong festival, nahiling mo dyan, bako man so Shell kang tahong. Ang pandok ni Kap Arlis ang mahiling mo dyan. So once na nawara ini, bako man ibabasol sa kapitan, masabi, hain na daw si kapitan. Sabi nga natin, ang sa atin, base sa mga experience natin, masakit kung yun ang tiningnan mo. Tulad sa corporate world, banggitin ko na rin to. Kung saan tayo galing nung una, ang dami namin accomplishment in terms of ganito. Ang dami namin national and international na mga awards. And then, nung umalis ako doon, di naman sa pagmamayabang, nung umalis ako doon, wala na. Nagkawatak-watak na yung buong organizations na yon. Kasi yung nag-handle nun, hindi naman niya talaga 40 yon. Ibig sabihin, kahit anong sabihin natin, biruin mo, ilang years ako doon. In 1 year, nakagawa ako doon ng 2 company sa isang organization. 2 kumpanya ang nagawa ko. Meron kaming ginawa na training organizations. Meron akong ginawa na para sa mga PCO. Pero in organizations lang to o division lang. Pero gumawa ako nung 2 kumpanya. Yung 2 kumpanya ngayon, ano na nangyari? Hindi na tumatakbo. Kasi wala na yung pogi doon na nag-initiate nun. Kaya nandito na sa Pamarayan. Pasalamat kita, nandito na sa Pamarayan ng pogi nun. Kap, anong kaibahan? Kasi sa paninindugan mo kayo iba ba talaga ang pinagana san tao na kapitan kaysa pinagana san kumbaga may amo siya na tatawag or igwa siya ng manager? Ako naman, hindi ko naman tinatawaran ang lahat ng tulong ng kung sino man. Nandyan tayo para magsaludar sa kanila. Pero in terms of trabaho, may guide tayo na sinusunod. Ibig sabihin, yung guide natin na sinusunod ay ang local government code. Kung ano yung mga existing na batas, yun ang sinusunod natin. Let's say, for example, sa'yo, marami kang natulong sa akin. Minsan, yung sasabihin mo sa akin, hindi ko naman susundin yan. Kasi kung alam ko, na mali yun. So, directly, mayroon akong utang na loob sa'yo bilang tao. Pero in terms of my position, in terms of trabaho bilang elected officials, may mga bagay na hindi ako sasang-ayon sa'yo kung alam ko magsasakripisyo ang barangay ko. Yun. So, let's say for example now, why I need to stud my anong tawag sa English kasi yun bakit gusto kong panindigan na labanan ang mga ganitong sitwasyon o ganitong gawain? Because binoto ako ng mas marami sa iilan. Ang bumoto sa akin is ganito. Yung may gagagawan lang naman is iilan. Pero hindi ko sinasabi na yung mga tao na yon ay hindi ko sila mahal. Ang ibig ko lang sabihin sa kanila, iniiwas ko lang sila sa kanila just in case magkaroon ng habulan. Sino yung magsasacrifice niyan? Tulad kahapon, yung nagkaroon ng problema, hindi naman problema. Kahapon nagkaroon ng medyo, may mga tao lang na hindi taga-Pamarayan. Tinanong ko, ilan bang anak mo? 7. Ikaw, ilang anak mo? 6. Ikaw, ilang anak mo? 5. Oh, ang lilit pa ng mga anak nila. Yung isa, soltero. O sabi ko, paano niyan kung halimbawa, i-finalize namin kamo? O sino magsasacrifice sa inyo? Di ba ang ultimo na magsasacrifice niyan? Yung mga anak ninyo, pamilya ninyo. Second na lang yung kung sino man ang may tangan sa inyo. Buti nga kung nahuli kayo, piyansahan kayo agad. O yan nangyayari, di ba? Ilang araw muna kayo dyan nakakulong bago kayo piyansahan. Pero ang mas kawawa, napiyansahan nga kayo, nakalabas kayo. Pero sinong kawawa? Ilang araw kayo wala kang trabaho dahil doon sa pag-illegal ninyo. So, gusto ko lang kayong iharayo sa kung ano man na possibility. Kasi pag may nangyari, kawawang pamilya ninyo. Yes. Pamilya ang isipin po ninyo. Kasi tayo naman, nag-asawa,
nagkaroon tayo ng pamilya para sa pamilya, hindi para sa barkada. Yes, ang barkada natin, nandyan yan eh. Pero in terms of mga problema na, eto na nga yung sinasabi natin na may problema na, walang hahapin sa aton, kundi mga kamag-anak ta, pamilya ta. Yes, I remember nga ni Kap. Yes. Kan dyan way back ago, years ago, dyan sa West District nagkagawa ng tupada. Tama ito, may uminabot na pulis para lanat. Paglukso ka ini na saro, ang nalukso ang bangin. Gadan. Birin mo yan, sa tupada lang. Totoo yan. Barkada ko pa itong nagadan. Oh? Sa tupada. Talaga? Yes, luminukso. Sa grabing hadlok na madakop sa pulis. Ayun niya. Parang naalala ko na yan. Luminokso. Luminokso daw yan na tao na yan. Barkada mo pala? Yes, oo. Pero, mas saro, wara lamang nakaakudir. Oh. Duman ka. Lalamayan mo na. Because of that, wara lamang nangako na kapitan na ako nang bahala sa pagpalubong kay ni. Wara lamang nangako na nanong apod ang nagkakapit sa lamesa sa tupada. Actually, minsan, kami na mga kapitan, kami din ang masyado nasisisi. Na minsan, dili man namon aram talaga may mga bagay talaga na wara man kami idea sa mga bagay na yan. Kaya minsan, ang mga parato pa naman kaya, sabihin ko na sa Indo, minsan, kuwang-kuwan lang yan eh. Uso na niyan tabi ang cellphone. Chat. Tapos, makato lang ina sa isang area, may mga dara na manok, magkikirita lang ina dito. Tapos, taud-taud sana, wara na. Mga duwa na manok, ikukuhanin na. Tapos, wara na. Irog sana mga style sa mga, aram mo na baga, mga madiskarte yun, manini na mga parato pa na natin. Sabi ko nga, generally, wag lang sila magpauli. And, apera kayan kasi, maski Kap, sabi mo may mga kapitan, lalo na may kapitan na babae, may kapitan na bakla, di man inagano, di man nagtuturopada. Pero, ang problema, pag nagrani sa imo, yadi ng sistema. Kapitana, mapatupada kami dili sa imo. Nanan sabi ng kapitana, ay sus ngaya, nano ngaya na, lain kapitana doon, tuwari aram na ngayon sa taas. Pag-arok ka yan na po ang kaibahan sa kapitan na binoto sa tao o ibinutang sa manager mo. Kasi once na binutang ka sa manager mo, wala ka na ning puder, wala ka na kakusgan. Kumbaga, intatawag sa na garo ka na lang may salungasing. Hindi kaguyo doon, sunod ka. Ikuhan ko lang ng konti, Ang natatandaan ko, sa sinasabi sa atin ng mga mas higher up management, wala silang inutos na ganitong gawin namin. Ito naman wala silang sinabi na ito, gawin nyo yan, na mali. Kasi, sino ba naman ang mag-uutos na mas mataas sa amin ng mali? Ay, di ako dyan naniwala. Kasi, lalo na kung ang manager mo, saan pa na para bulang. Pag, ang system, para bulang ang manager mo. Para bulang ang manager mo. Tapos, ini na manager mo, ikaw pa rin saro na nagkagapot sa dinano. Kumbaga, organizer. Basta ako, masasabi ko sa imo, na base sa pag-ingkod ko bilang kapitan, wara sin sinugo personally sa akon, nagkunakay ang gibuon ko na illegal. Wala ko. Iba ang binoto sa tao. Ang binutang sa politiko. Di ko na masimbag yan. Kaya iro ka sa manindugan, kasi masasabi ta, di ka man binutang. Sabi ko. Anyway, basta ako sabihin ko nga sa iyo, simula nung naging kapitan ako hanggang sa mga oras na to, wala akong narinig na ganito ang gawin ko na mali base sa sinasabi ng taas. Kasi nga, kung may sinasabi man sa atin ang mga nakapalibot sa atin, ang tinatanganan natin ngayon is kung ano yung nasa local government code. Yun lang naman tayo. Nga
Ang problema amo na yan. Mas wala man talaga masugo sa imong higher position kay maski ito na nasa higher position, masabi na ay dili ko na binutang da, tawa nagbutang sa da. Kaya hands up ako sa makitransaction diyan. Totoo yan mga tugang. Ay sus, pera dili sa ubos, pero halos ubos. Dili mo mamanduhan ang parehas sa ni Cap Arles kasi pinutang niya sa tawo, binutang sa barangay ninda. Dili ina wara nagdalagan inang kapitan pangduang term mo niyan. Tawo ang nag-edikayan. Dahil yan pigbugsok kang sarap na politiko na tinanong ta ikaw diyan. Oh, nganin pag namunga, maharvest ako. Arog kayan mga tugang ang pagsasabitan ng kaibahan. Kan politiko, kan kapitan na kusang ibinutang san barangay kaysa itinanom san saro na politiko. Ako naman sa lahat naman ng tumutulong sa Barangay Pamurayan, taos puso po ako sa inyo nagpapasalamat. Utang ko po sa inyo ang lahat kasi sa totoo lang naman talaga hindi naman mangyayari ang isang bagay kung wala naman tayong katuwang. Pero sabi ko nga sa inyo, in terms doon sa mga hindi pwede, hindi naman talaga pwede. Doon tayo maninindugan. Again, sabi nga ni SM, ang Barangay Pamurayan ngayon ay akala nyo nakalimutan na natin ang obligasyon natin sa barangay dahil sa May Taong Festival. Kunin ko na rin po itong punto na to para iparating sa lahat ng mga residente na dadaanan po ng widening. Ito sabi ko nga sa kanila, after election, meron tayong project na darating. So, ito na. Bukas po ng alas 8 ang umaga, magkakaroon po ng meeting, consultation meeting ang lahat ng residente na apektuhan itong widening na manggagaling pa sa may coastal papunta dito sa Peña Francia and then Pamurayan. So lahat po ng dito sa area ng Pamurayan, galing dito sa may boundary ng Peña Francia and Pamurayan, magkakaroon po tayo ng meeting by tomorrow, alas 8 ang aga. Lahat po kayo na residente na dadaanan dyan kasi lalaki na yung kalsada sa Pamurayan So lahat po ng mga may lupa na dadaanan dyan, may bahay, tindahan, o whatever, invited po kayo bukas ng umaga sa Barangay Hall kan Barangay Ta para i-discuss sa aton, sa aton na ginagalangan ng mga taga-DPWH kung kailan to mag-uumpisa na construction ng kalsada natin. So ibig sabihin, bago pa magkaroon ng eleksyon, bago pa magkaroon ng kung ano man nakasiributan dito sa aton na barangay, sinabi ko na po sa inyo na magkakaroon ng widening, magkakaroon ng bagong kalsada ang Barangay Ta. Ito na po yon. Kaya bukas, lahat po ng apektado sa nasambit na construction na projects, invited tabi ka mo sa Barangay Hall kan Pamurayan. Alas 8 po anaga. Ayan. Okay, bago kita magtapos mga tugang, dagdag pa po ni former Kapitan Alex Nung Soto, tama iyan, legacy mo iyan dyan sa Pamurayan. Dapat sustainable ang mga project na madara asenso sa barangay. Ito naman Sir Tabi, Idol, ang ginagawa natin minsan, may mga, nakikita ko rin, dapat kasi ang programa kan barangay o programa kan gobyerno, hindi yung band-aid solusyon. Dapat yung sustainable development, dapat pang matagalan na pag-asinso kan barangay, kan munisipyo, kan city, kan province. Hindi yung tagpi-tagpi lang. Dapat maramdaman kan tao na kay irog kita sa dapat may long-term na plan kita. And then ito na long-term na plano naton, may sa katuparan ta ito sa mga masusunod na panahon. So amoy na ang Barangay Pamurayan yan tabi. Igwa kita sin long-term plan na which is niyan in-implement na naton. Okay. So kaya nga ni sabi ta ba kanina kap dili na ni tiaw-tiaw na festival na hindi na siya tiaw. Hindi na sabi na matapos man ngayon pagkatapos ng term ni Kap. Hindi po. Dahil ang festival sa Barangay Pamurayan para sa kaalaman ng lahat, ito po ay ganap na ordinansa. Way back February 2025, ordinansa na po ito. Pero enact naton ini sa Barangay Ta 2023, 24. Yes. So, na-aprobahan to ng City Council 2025
5 this February, hindi na po ito masasabi na pag wala na ako sa term, wala na kami sa term na barangay council ngayon, matatapos na to. Hindi na ito matatapos kasi pagpapatuloy ito ng mga successors natin. Kaya dapat, kung sino man ang mga susunod sa atin, dapat magpakitang gilas na kayo. Kasi mabigat po ito sa bulsa. Pero maganda naman ang resulta. Lalong-lalo na nakikita natin. Kahapon, nung isang araw, kahit na masamang pakiramdam natin, nakita ko ang mga kabarangay natin nagnanais talaga na magkaroon ng mga tindahan, sari-sari store. Yung mga palamig, yung mga kakanin ba. Kahit na nga may Bear Plaza, natutuwa talaga ako kasi eto na yung panahon natin na magkaroon tayo ng mga tindahan na konti, na maliit lang din. Kasi ang daming tao sa atin. Samantalahin nyo na po, lalo na yung mga kabarangay natin. Meron tayong nilagay na booth dyan. Mag-alas 9 na, mayroon pala ako programa. Mayroong mga booth dyan na talagang para sa inyo yan. Yung lahat ng mga products natin, kasi ang barangay, ang ibang organization sa atin, mayroon ng pang-display, mayroon ng mga pang-display na products na i-display dyan sa booth. Yung lahat ng mga taga-Pamurayan na mayroon kayong produkto, like say, atsara, peanut butter, or whatever, na kayo may gawa, ilabas nyo na yan para makita, mabili ng mga taong bisita natin. Kasi ang dami natin bisita. Kagabi nga, kahit na malakas ang ulan, ang daming tao. Nakakatuwa. May Bear Plaza kagabi. Pero, ayun, nakakatuwa. Kaya, with that, sa lahat po na pumupunta sa Barangay Pamurayan, salamatunan po sa Indo. Okay, nabanggit mo Kap, may kangunyan, may programa. So, ano po itong aabangan nyo yan dyan sa Barangay Pamurayan? Ngayong 9:30, although may nakailang beses na to. Dati ang pangalan ko ay si Kap Hatchaso. Kinorek na natin. Ngayon na pangatlong correction ko na to Pangatlong correction ko na po ito sa inyo, please see to it na ang sulat ninyo bago niyo ipadala sa amin, siguraduhin niyo mali-mali yung mga data po. Kayo po ang kumukuha ng data, pero mali-mali ang data na binibigay niyo sa amin. With that, mayroon po pupunta po. Mayroon ngayong araw. Mayroon po kaming ang BPI nasa Barangay Pamurayan na po. Para mag-extend din ang serbisyo nila. Ang Iskaygo, pupunta rin po ngayong araw. Ang PSA, ngayong 9:30, magkakaroon ng programa, short program, para doon sa mga residente namin, not only resident of Barangay Pamurayan, yung mga kalapit natin na barangay na nagnanais na kumuha ng birth certificate, marriage contract, sinumar, and any documents na kailangan nila sa PSA, pumunta na lang po kayo ngayong araw, ngayong umaga, sa Barangay Pamurayan, sa covered court, kasi naroon po sila ngayong umaga. Maghahatid po sa atin ng serbisyo na hindi na tayo pupunta sa city, hindi na tayo pupunta sa Legazpi. Sa Barangay Pamurayan, hindi na tayo mag-online. On the spot na po ang serbisyo nila. Dahil po yun sa ginawa natin na ang lahat ng mga government agencies na sana po panawagan din natin sa kanila na sana po yung mga wala pa na hindi pa nakapaglagay ng booth sa amin, sana po yung serbisyo ninyo ma-extend nyo po sa Barangay Pamurayan. Kasi marami pong naghahanap. Let's say, ang PSA ngayon, nandun na. Ang ang DICT kahapon, naglagay na sila ng Wi-Fi. Yung free Wi-Fi nila. Kasi kailangan ng PSA ng Wi-Fi. Although may provided man ng barangay. Pero with that, naglagay pa sila. Kaya inaanyayahan lahat ng mga government agencies na makilahok sa Taong Festival. Kasi ang laki po ng feedback. Ang ganda po ng feedback sa atin. Kasi sa simple lang na barangay, ang liit lang namin Ang liit lang ng Barangay Pamurayan. Pero at least, paunti-unti po natin sila na nayayakap na pagsasama-sama para ang serbisyo nila may hatid sa kada kabarangay natin. Saro, inisa talagang bibilyabanta po dahil sa ang national agencies nayaw na sa paginguha kan kapitan. Dahil mo pwede basta-basta madyan kung dahil po sabi nga niligawan kang kapitan na personal na makadyan sa barangay. Kaya sa mga karating na barangay, grab this opportunity na in-run nila sa Indo para
dahil nakamo po magpasiring sa opisina ninda. And aside from that mga tugang, ini na ginigibo kan kapitan si Cap Ardes, di po ini magibo. Sa totoo lang, di pinikain gibohon kan mga nagkape ng kapitan na ang araw kayo ni. Kasi ano ini, kumbaga, bala, gastos, pagal, na ma-invite ka na dapat araw kayo ng ano ang gibohon mo. Di ba? Wag na natin tingnan yung abala. Wag na natin tingnan ng gastos. Ang tingnan na lang natin, yung serbisyo na maihahatid natin sa mga tao, na which is yun naman talaga ang dapat natin gawin. So, serbisyo publiko, salamat sa mga partners po natin. At least ito, mangyayari po ito. Pipirman po natin yan sa May 29 na kada bis may taong festival, yao na sinda sa barangay naton. So, dili na kita, ay sir, ay ma'am, ganito. Nakadalawa na nga ako, may tumatawag sa atin, ang LTO Sorsogon City. Hi ma'am, Logroño. Ma'am, mamaya-maya po, tawagan kita. Nasa programa lang po ako. Wow. Ang isa pa na kapartners natin, tumatawag din kanina. Mamaya-maya po, tatawagan ko po kayo. Pagkatapos lang po ng programa namin. Yes, DSM. eksakto po. Inabot ng takan oras ng pamaaram sa programang ini. Konsayin talaga si Cap, very busy, and laom na po nito. Oy, haran nila Wednesday na po, it's a date para sa mutya ng tahong 2025. Oo nga, no? So, ngayon ay lahat na maghapon ngayon, full pack ang activity sa barangay. And then bukas, mayroon tayong coloran. And then mayroon tayong sa gabi, may coronation night para naman to sa kapistahan, yung lady, baby, at saka misis. And then ito yung 28, ito yung isa sa highlights natin, yung Queen of Tahong, na talagang first time po ito mangyayari sa barangay namin. Inimbitahan po ang lahat ng mga karatig barangay na makisumaro, magdumalo, makisaya sa gagawin natin na Queen of Tahong. And then 29, ito po yung pinaka-highlights. Ito yung gagawin yung parade, muwa signing, cooking competition, padaragkuan ng tahong. And then sa gabi niyan, mayroon tayong festival night. Lahat ng organizations, lahat ng kung sino man ang tumulong, invited po ang lahat dyan para magsaya. Festival night ang tawag nun. 29 ng gabi kasi lahat, biruin mo, ang pagal-pagal na eh. Bigyan man natin ng konting kasiyahan yung lahat ng sumusuporta natin, lahat ng lahat. And then sa 30, ito naman po ang ating tinatawag na dispiras. And then 31, kapiyastahan. And then pitsa 1, amoy ng despedida party. Pitsa 1, okay. So yan mga tugang, for sure sa mga nag-uruli, dahil na sayang. Daming. Dahil na sayang ang pagbakasyon nito, Kap. Kada mo sa nag-uruli, tabi hay, mandawan, pasalubungi, mandaw ako niyo maski biskuit bagay ito na nasa lata, maski diet man lang. Pero kahapon talaga, masama talaga ang pakiramdam ko. Kahapon nakita ko ang mga taga-Pamorena galing sa ibang area, nandun na, nag-uruli na. Kaya kagabi, yung activity kagabi na kahit na maulan, full pack tabi covered court. Naghahanap alas 8 na, alas 9 na, naghahanap pa rin ingkuda na, which is may ingkuda na, may bench na yung court natin, pero kulang pa. Kaya man makantukuta ako, may nag-chat ugaring sa akin. Sabi, wag ka nang pumunta, wala ka nang puwang dito. Yun din, nag-brown out din kasi nasira yung maliit na yung wire. Kasi ang dami talaga natin pero saglit lang naman. Pero again, may pa-surprise tayo sa mga bisita natin during festival night. Sa lahat ng mga delegates, sa marami, sa lahat ng mga barangay o delegates from any barangays dito sa Sorsogon City o province na pupunta sa festival nights, meron kayong premyo galing mismo sa akin. And then sa pinakamalayo naman, na which is yan ang ginagawa ko, meron din kayong premyo. Wow. Marami tayong parapol sa 29 ng gabi. Okay. So, Kap, this time po, tapos na sa ito yung programa at sige nang kiriring sa cellphone mo. Okay? Pasensya naman. Kap, sa yung imbitasyon sa Giraray. Again, sa lahat po ng nakisumaro, sa lahat po ng patuloy na naniniwala sa ating leadership, sa lahat po ng mga government agencies natin, mga partners, muli po akong umaapila sa inyo na
lahat po ng ating mga serbisyo publiko, makatulong po tayo sa lahat ng mga residente sa Barangay Pamurayan. With that, salamat po ng tabi sa mga hinatag din doon na suporta. Hindi po yan matatawaran namin. Ayan ay very precious po sa amon. Ini sincero na paghahatag sa Indotabi nin unra na pasalamatan tabi kamo. Lain ka man tabi kamo masaro-saro pero aram din nindo tabi. Konsiro sa rasino tabi kamo with that salamat tunon tabi sa tiwala nindo, sa suporta nindo. Kung ano man na suporta, salamat tunon tabi sa Indo Intiro. Okay. So, pag kita magtapos basahan ko lang good morning tabi sa mga gwapo, Sun Bicol TV. Boss Sao and Congressman Arles Hanaban from Papamaki. Okay, Manon watching from Legazpi City. Good job. God bless Bicol TV Sorsogon. Si Alvin Haner, shout out Cap and Serosauro sa Barangay Council, San Pamurayan. Si Wilma Gonzales, good morning po, Cap Prime and Sir Sauro, Barangay Piot and Barangay Pamurayan. Good morning sa Indogabos, pati na din sa Gabos na Presidente kan 64 Barangay kan Sorsogon City. Okay? Good morning po. Salamat po nun sa paghiling sa samuyang programa and laumon po nindo matapos man po ang taong festival hanggang po 2028. Dire-diretso sa mo yung programa dahil na po ining hadlang dahil na po ning rason na magsaraan sa tuyang estasyon ang Bicol TV Sorsogon tulad ng mga sinasabi nila na wala ng kapasidad magsaere ang Bicol TV Sorsogon. Okay? So, Kap, sa ginari po mamaaran kita sa tuyang programang iso sa ginari sa Miyerkules para sa pagdiskutir na naman kan makabuluhan asin daing pigsisino or sabi nga ni ini pong programang ini belo kita dahil sa depo kita pagkikilingan anuman na lado pagabot sa pagtratar kan mga issue. Okay? Sa ginaraya sa nulgod si Rosario Minso sa kaibahan si Kapal Sanaban para sa programang Fight Sana! Yan.